kasabay ng pagdawit kay Senator Bongo at mga kaalyado ni former President Duterte sa International Criminal Court, kasabay nito, lumutang na naman si Arturo Las Cañas na dati raw member ng DDS o Davao Death Squad. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Drug lords. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and Pulong Duterte. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese Triad? Ito po yung drug syndicate na international po yan. Itong si Congressman Pulong Duterte. Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubaran ko siya sa lodge namin sa Mason kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Noong nakita ko ang kanyang napakalaking tattoo, katulad sa tattoo ito ni Michael Yang. Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So paano nyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy, Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Lim, nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa Lanang Davao City po ito nakalocate. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, Shabu Laboratory ata itong si, sabi niyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka Yes. pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratorio to, saan po to dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir? Baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021, nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Sammy and Charlie Tan and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang canfish factory sa Dumoy Toril, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sanson Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang canfish factory sa Dumoy Toril at the time na binamanage po ito ni Michael Yang at ni Sammy Oy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fish Port na malapit lang po sa Shabu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sammy. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabil ng Toril Fish Port. Then nadiskubrihan ko na lang po na sa Shabu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kami nakita ni isang tinapa kasi nung galingan ang ginawa ni Rodrigo Duterte, yung halimaw na yan. At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Shabu Laboratory na papabayari ni Sammy Oy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SPO4 Bienvenido Laud in the presence of Sammy Oy and a Filipino-Chinese woman. I only name her as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kaya huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislead kami ng halimaw na ito. Talagang demonyo talaga ito. Saka grabe ang ginawa niya. 3 Shabu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. Lead by one Chris Lanay.
Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Bin Laod. After 5 days of training, ni-raid namin yung bahay ni Alan Tancio, lead by Chris Lanay at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City. Ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000.